Hello, mga kabay, mga kaibigan ko. Kumusta kayong lahat dyan? Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga sa lahat. Lalong-lalo na sa Pilipinas, magandang tanghali sa inyo. Ano muna tayo? Mag-Santi Barley muna tayo. Santi Pure Barley, mga kabay. Ang aga ko sa taas ngayon. Kita nyo mga kabay, ano pa, makulimlim pa. Maaga kong pinuntahan yung mga halamanan ko kasi gusto kong makita yung mga bunga at mga bulaklak ng mga limonsito ko, mga kabay. Dami ng bulaklak yan, mga kabay. Yan, yung mga puti na yan. Yan, mga bulaklak na yan, yan, mga kabay. Yan, yung mga puti, mga bulaklak yan. May mga bunga na siya. Ito, may mga bunga na namumulaklak pa ulit. Yan, yung mga sili ko, ang daming bulaklak. Ilang linggo lang may chili na ako na maanghang, mga kabay. Kumusta kayo, mga kaibigan ko, mga kaibigan kong mga OFW, saan man tayong panig sa mundo? Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon sa inyong lahat. Sa Pilipinas din, sa mga kaibigan kong magsasaka, kumusta kayong lahat dyan? Nasa kanya-kanya na kayong mga trabaho ngayon kasi tanghali na sa Pinas eh. Santi Barley muna tayo. Kumusta kayo, mga kaibigan kong magsasaka? Sa Pilipinas ngayon, sabi ng tatay ko kahapon, nagkausap kami, yung malapit sa lupa namin, ang dami daw nag-harvest ng mga lansones nila. May ano daw, may nagpapakyaw, pinapakyaw na kasi sa dami ng mga lansones hindi na nila makayang harbisin. Kaya natutuwa rin ako kasi yung kalapit na lupa sa amin, kaibigan ko rin yun, sabay din kaming nagtanim noon. Kaya ngayon nag-harvest na sila. Sa amin din, sabi ko kay tatay ko, patingnan mo rin sa mga namimili, yung mga nagpakyaw, magkano yung bili nila kung bibili nila yung sa amin. Kasi sabi ko kay tatay, papa ko, ibinta mo na lang, ipapakyaw mo na lang kasi huwag ka nang umakyat dyan sa mga durian at lansones natin. Ngayon siguro may titingan daw ngayon, sabihin ko magkano yung pakyaw niya. Kasi doon sa atin, yung hindi na by kilo, yung ilang puno yung lansones at saka durian mo, yan na lang, kalkulahin na lang nila na magkano yung lahat aabutin. Sabi ko kay tatay ko, sige, yan mo para may kita naman kayo dyan, may pambili ng bigas.
Kasi kami mga kabay, yung lupa namin, hindi na kami pwedeng magtanim ng mga mais kasi malalaki na yung mga puno. Ang niyog, durian, lansones, malalaki na. Sa bandang ano namin, sa baba, sa may ilog, kasi may ilog yung maliit na lupa namin doon eh. Doon banda, sabi ko kay tatay ko, magtanim ka dito ng magtanim tayo ng luya. Kasi ang luya sa Pilipinas, mahal. Kaya siguro ngayon na buwan. Kasi sabi ko kay tatay, maghanap ka ng tao na maglilinis para palinisan natin bago taniman ng mga luya. Kasi yung porsyon na yun sa lupa namin, malapit sa ilog, may maliit na ilog. Kaya ang ganda ng lasta ng lupa namin doon kasi maraming mga tubig. Sabi nga ng tatay ko mga kabay, gusto din niya gawa ng pispan kasi maraming tubigan doon sa amin. Sabi ko, sige, tayo, pag-isipan natin, gagawa tayo ng pispan dito para libre na kayo ulam. Ilang mga kabay, pag magawa namin yon, ipakita ko sa inyo. Kaya nga sa tuwing nandito ako sa taas mga kabay, para na rin nasa Pilipinas ako kasi sa dami ng mga tanim ko rin, dami mga bulaklak sa sa mga limon ko. Yung mga chili ko rin yan. Chili ko mga kabay, bulaklak na. Saka yung isang puno ko ng limon, yan bunga niya. Saka yung chili ko na espada, yung namumulaklak na rin. Yan, tanglad ko mga kabay. Dami ng yung mga maliliit na sanga noon, lumaki na. Kaya tuwa ako lagi kasi bago ako papasok sa trabaho, tinitingnan ko muna sila. Saka mga kabay, kumusta kayo doon sa sa mga yung sa Davao? May nakita akong video ni, iwan ko lang kung hindi ba AI yun, pero nagsalita si Tatay Digong. May binilin siya kay hindi binilin, sabihin na nating binilin o sinabi kay mensahe niya para sa ating mga Pilipino na diehard supporter. May sinasabi siya tungkol kay Bibi Sara. At bago ko sabihin sa inyo mga kabay, kailangan ko munang malaman kung totoo o hindi. Huwag kayong mag-alala mga kabay, sabihin ko sa inyo at iparinig ko sa inyo yung video na yun. Sa ngayon mga kabay, hindi ko muna sabihin, pero may nakita ako. Iklaro ko muna kung totoo kasi alam nyo na, may na naman silang mga kabay. Patuloy nating ipagdarasal ang Tatay Digong natin, lalong lalo na sa mga kababayan ko sa Davao.
lahat ng mga OFW. Alam ko diehard supporter tayo sa mga Duterte. Kaya ulitin ko, mag-ingat tayong lahat. At saka mga kaibigan kong magsasaka, mag-ingat kayo lagi dyan. Ingatan nyo lagi ang mga katawan nyo at magsikap tayo lagi. Dahil ang mga magsasaka ay pag-asa ng bayan. Kasi kung walang mga magsasaka, sinong magtatanim ng mga palay? Diba? Kaya kahit maliliit lang ang mga magsasaka, tayo ang pag-asa ng bayan. Sige mga kabay, hanggang dito na lang. Mag-ingat kayo lagi. Lagi tayo magdasal sa Panginoon. At kumusta kayong lahat? God bless.